Hello, welcome back sa Manhwa Pinoy Hub. Ngayon ay ating ilalabas ang chapter 720 ng manhwa na may pamagat na Magic Emperor, tara atin ng simulan. Matapos ang pag-ataking iyon ng kalaban na pagtanto ng ating bida na tama ang kanyang hinala. Sa kanyang isip, sinabi niya, tama nga. Habang pinagmamasdan niya ang nangyayari, tila may inilalabas na kakaibang enerhiya ang kalaban, isang senyales na hindi ito ordinaryong tao. Naghahanda na siya para sa isang matinding labanan. Habang kalaban ng ating bida ay nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Lumilitaw ang dilaw na enerhiya na tila kidlat mula sa kanyang mga kamay, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng kakaibang liwanag. Nakaayos siya sa isang posisyong tila handang umatake, may ngiting kumpiyansa sa kanyang mukha. Sa isip ng ating bida, sinasabi niyang, ang taong ito, hindi siya isang ordinaryong tao. Lumalabas na ang kapangyarihang taglay ng lalaking ito ay higit pa sa normal. Isa siyang makapangyarihang nilalang na hindi basta-basta. Ang kanyang anyo at lakas ay labis na nakakagulat, isang malinaw na banta sa sinumang haadlang sa kanya. Habang ang kasintahan ng ating bida habang nagmumuni-muni, sinabi niya na kahit sa nakaraan ay may mga malalakas na kaaway, lagi pa ring nakakahanap ng paraan ang isang tao upang mapaglabanan ang mga ito. Sa kabila ng pinakadelikado at pabor sa kalaban ng mga sitwasyon, hindi siya nawawalan ng paraan upang malampasan ang lahat. Habang nag-iisa at nakatanaw sa kalangitan, iniisip ng babaeng may kulay lilang buhok na sa lahat ng laban na naranasan nila noon, laging may paraan si Zuo Fan upang malampasan ang mga ito, ngunit sa pagkakataong ito, tila ibang-iba. Habang nakatingin sa kalaban ng seryoso ang bida ay bigla namang umatake ang kalaban ng mabilin patungo sa gawin niya. Habang papalapit ay bigla siyang nagulat, nang mawala sa harapan at paningin niya ang ating bida. Makikita natin na nasa itaas ang ating bida at handang atakihin ang kalaban mula sa likuran nito. Ngunit nang mapansin at nang makalingon ang kalaban, ay agad din itong nang handa bilang tugon sa gagawing atake ng ating bida. Nang magtagpo ang kanilang mga kamao na may matinding kapangyarihan ng bawat isa, ay isang napakalakas na pagsabot ang naganap sa lugar. Dahilan ng pagkagulat ng mga taong nanunood sa matinding bakbakan na nagaganap. Ang Yuan Qi ay isang uri ng enerhiya o kapangyarihang espiritual na mahalaga sa mundo ng martial arts o cultivation. Ang sinumang may kakayahang maglabas ng ganito kapurong enerhiya ay higit pa sa karaniwang antas, maging sa mga itinuturing na eksperto. Ang epekto ng atake ay napakalakas, kayang burahin ang mga bagay sa mismong pag-iral nila, isang pahiwatig ng antas na halos Diyos o pambihira. Matapos ang malakas na pagsabog ng enerhiya, unti-unting lumitaw ang epekto nito sa paligid. Ang lugar mismo ay tila naging isang walang laman na espasyo, parang nabura ang mismong kalikasan ng lugar kung nasaan sila. Ngunit kahit na ganun ang nangyari makikita natin na ang dalawang kamao ay nagtagpo pero na para bang sinasabi na walang magpapatalo sa isa't isa. Habang nakabalot sa makapal na ulap ang paligid, tila nawala ang lahat ng anyo at tunog, parang naging isang walang laman na espasyo ang buong lugar. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalpukan ang dalawang mandirigma, isa sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan ng Dragon Soul at Soaring Kilin. Ang matandang lalaking may puting buhok ay napansin agad ang enerhiya ng suntok ng kalaban at natukoy ang pinagmulan nito. Aniya, gamit mo ang kapangyarihan ng Soaring Kilin. Alam ko na kung sino ang iyong guro. Sumagot ang kalaban na may ngisi, ang suntok ng Soaring Kilin ay tunay na nakakatakot, pero ngayon, wala na akong dahilan para magpigil. Ipinahayag niya na ang Soaring Kilin ay isa sa 5 pinakadakilang banal na hayop pagdating sa lakas, pero binanggit din niya na ang kalaban niya ay isang cultivator lamang sa Radiant Stage, at hindi pa umaabot sa Ethereal Stage. Nagpatuloy ang tensyon habang sinasabi ng lalaking may pulang mata, para sa iba, sapat na ang Kilin Arm, pero sa laban na ito, kulang na kulang yan. Sa sumunod na mga eksena, umatake ng buong lakas ang batang mandirigma gamit ang kulog at kidlat na enerhiya. Matindi ang impact, nagkabanggaan sila ng maraming beses sa gitna ng kalangitan at lupa, lumilikha ng mga pagsabog sa bawat tama. Ang tagpo ay nagmistulang labanan ng mga halimaw na may kapangyarihan ng mga banal na nilalang. Habang nagbabanggaan ang dalawang malalakas na mandirigma,
Ang isang ito ay namangha sa totoong lakas ng dalawa. Sa kanyang isipan, tinawag niya silang freaks dahil sa hindi pangkaraniwang lakas na kanilang ipinakita. Samantala, sa loob ng isang gusali, napagtanto ng dalawang lalaking tagamasid na hindi pala seryoso si Zuo Fan nang una nila itong makaharap. Ang isa sa kanila ay nagtataka kung paanong nagawa niyang sugatan si Zuo Fan kung ganoon ito kalakas. Nalilito siya, iniisip kung may kakaiba o lihim na nangyayari. Sumunod ay isang intense na eksena ng sagupaan, parehong may mabangis na ekspresyon sina Zuo Fan at ang isa pang mandirigma habang sabay silang umatake gamit ang kanilang kamao. Ang banggaan ng kanilang mga suntok ay lumikha ng malalakas na pagsabog na nagpapahiwatig ng tindi ng puwersang kanilang pinakawalan. Sa sumunod na mga eksena, nakita ng mga tagamasid ang palitan ng bug zone ng enerhiya at mga pagsabog. Sobrang bilis ng galawan ng dalawa kaya't halos anino lang ang nakikita nila. Isa sa kanila ang napasigaw, sobrang bilis. Anino lang ang nakikita ko. Habang patuloy ang labanan, nagtanong ulit sila, paano na kaya ang laban nila, patunay na niyayanig ng matinding tagpo ang paligid. Habang umaalingaw-ngaw ang bangis ng labanan ni Zuo Fan at Yelin, hindi na masundan ng mga tagapanood ang bilis ng kanilang galawan. Masyado nang mabilis. Anino na lang ang nakikita ko. Sabi ng isa. Lahat ay nagtataka, kamusta na kaya ang labanan nila? Sa isang mapanuyang biro, sinabi ng isang matandang lalaki. Baka ang mahiwagang braso ni Zuo Fan ay nahasa dahil sa sobrang kalungkutan ng kabataan niya, hahaha. Sinagot naman siya ng kasama niya. Matanda ka na nga, nagbibiro ka pa rin tungkol sa ganito. Sa kabila ng kaguluhan, malinaw na may kalamangan si Yelin. Ayon sa isa sa mga nanonood, tiyak na si Yelin pa rin ang may upper hand. Sa labanang ito, para lang siyang pinipinturahan ni Zuo Fan ng target sa sarili niya. Paliwanag pa nila, si Zuo Fan ay masyadong nag-focus sa pagpapatibay ng isang braso lamang. Bagamat kamangha-mangha ang lakas ng kanyang braso, buo at balanseng katawan ang puhunan ni Yelin. Ang katawan ni Zuo Fan ay masyadong espesyalisado, isang braso lang ang pinatibay. Magaling nga ito sa iba, pero buo ang training ni Yelin. Ngayon, lumilitaw na ang kahinaan ng estratehiya ni Zuo Fan. Oo, malakas ang kanyang isang braso, ngunit dahil dito, hirap na siyang sumabay sa marahas at walang punat na pag-atake ni Yelin. Matapos ang isang matinding banggaan, napagtanto ng bida na ang katawan ng kanyang kalaban ay buong-buo nang nabago, hindi siya isang ordinaryong tao. Kahit ang kaunting tama ng kalaban ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan, dahil tanging ang kanyang kilin arm lamang ang may lakas, habang ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay mortal pa rin. Alam niyang kapag nagtagal ang laban, siya ang tiyak na matatalo. Ang kalaban, si Yelin, ay walang kahinaan, walang dead angle, kaya imposible itong atakehin ng patago. Naikumpara ng bida ang lakas ni Yelin sa kapangyarihan ni Huangpu Tianyuan, na may 9 Dragons Diamond Body. Doon niya naalala na ang matandang lalaki ay naging matatag dahil sa teknik na tinatawag na Return ng Dragon's Roar. Naisip niyang baka may itinatagong trump card rin si Yelin, isang nakatagong alas na hindi pa niya ginagamit. Habang nagsisimula siyang umatras, may isang tauhang sumigaw, Zuo Fan, huwag kang tatakas. Ipinapakitang tinangka ni Zuo Fan na iwasan ang direktang labanan dahil batid niyang dehado siya sa pisikal na banggaan.